Nakakamiss mag-ride no? Hopefully guys, makaride tayo ulit soon, no? Hopefully magawa natin soon at hopefully makasama ko rin kayo. So in this video, magbibigay lang ako ng konting updates about sa ating mga alaga, about dito kay GSX and also sa Yaris natin. Let's go! How'd you like my haircut guys? Summer cut, medyo mainit na no? And buhay pa naman ang nagupit nito. So magpapalit lang tayo guys ng air filter. Ito yun, itong pahaba. And also cabin filter. Medyo matagal na rin since nung last akong nagpalit nito. Kaya palitan na natin. Kaya natin. Yan. Kaya marumi na rin siya. 2 years. 2 years yata since nung last kong pinalitan to. 2 years ago. Yan. So ito nakuha natin guys ay nakalagay made in China. Pero original Toyota yan. Yung air filter nasa 700 pesos ang halaga. And then yung cabin nasa 1K, 1,000. And yun. Yan. And also, kulay orange siya. If ko-compare natin sa luma guys, ito orig din to. Made in Thailand naman to. Tsaka Denso, yung manufacturer nito. Ito naman, made in China pero Peace filter ang manufacturer ni Toyota para dito. Kaya kabit natin. Yan. Okay. Okay, next naman guys is cabin filter. So nandito yon sa ilalim ng glove box. Buksan natin. So mas maganda kung tanggalin muna itong mga laman sa loob, no? Pero try nating huwag na. Ayan. Yan. Ay, puro dahon. Oo nga, puro dahon. Naglaglagan yung mga dumi. Pero ito siya, oh. Taktakin natin. Grabe, no? Nakakahigop ng dahon. Dami, oh. Sobrang itim na. Okay, check natin yung bago. Buksan natin. Grabe, no? Nipis-nipis lang pero ang mahal. Pero importante din kasi ito guys, para ma-make sure natin na yung ating aircon, yung evaporator, hindi siya mabilis magdudumi. At syempre, para kumbaga yung nagsisirculate na hangin dito sa loob ng sasakyan ay napapanatiling malinis. So importante para sa akin ngayon to guys, lalo na at magsasakay na tayo ng bata sa sasakyan. Okay. Yan na siya. Kabitan natin yung cover. Yan. Alright. Yun. Okay. Alright. And we are done with the Yaris guys. So yun lang naman ang ginawa natin dito. Nagpalit tayo ng, again, ng air filter, engine air filter, at cabin air filter. Yun ay kasabay din guys ng paglinis natin ng throttle body ng ating Yaris and also ng GSX natin. So ang update naman sa GSX natin guys ay naglinis tayo ng air filter. Yeah, so nilinis at nirecharge natin yung filter natin and also naglinis din tayo guys ng ating throttle body. So ang ginamit kong cleaner guys ay itong WD-40 Specialist Throttle Body Carb and Choke Cleaner. Mas effective to guys compared dun sa ginagamit ko dati na CRC. Mas madali niya nababakbak yung carbon dun sa loob ng throttle plate and also sa intake manifold. So hindi lang yung throttle body nilinis natin, no? Pati yung intake manifold kung saan nakakabit yung injector. And pati na rin guys yung hose dito sa airbox, yung papunta naman sa throttle body, no? So nilinis natin yun ng buo. Hindi ko na nga lang na videoan guys, no? Pasensya na. Since gabi nung ginawa ko yun medyo madilim. However, may videos naman na ako guys kung paano maglinis ng ating throttle body. And also kung kayo ay naka-washable air filter, may video din ako kung paano yan nililinis. So ilalagay ko lang dito guys sa taas. Or i-check nyo lang sa description box below. Yun, so basically tayo ay nag-air intake cleaning on both of our vehicles dito sa ating GSX 150 and also sa ating Yaris. And also guys, tayo ay naglinis din ng ating chain and sprocket. Yun, so basically puro linis ang ginagawa natin ngayon, no? Habang nasa bahay lang tayo. Linis and wax ng ating GSX 150 and also ng ating Yaris guys. So nililinis at winax na rin natin ito, no? Ginamit ko na rin pala dito guys yung Rinray wax, yung galing Japan. Ayan, okay naman siya.
Makinis naman. Parang same results lang kagaya nung sa GSX natin. So yun, so far guys, yun yung mga updates dito sa ating mga alaga. Yun, so shoutout din pala kay Brother Red and Brother Noriel, no? Sila dumalaw sa akin last week dito sa bahay at tinulungan natin si Brother Noriel na magpalit ng TPS at mag-PMS ng kanyang GSX 150 linis throttle body, spark plug. So yun, shoutout sa inyo guys at kita-kits soon. Another update pala guys ay tayo ay naplatan na naman ng rear tire. And again, dito ulit tayo na singawan or nabutasan dito sa dating may pasak na. Ayan. And yun nga, napapansin ko yung mga last na singaw natin dito ay nanggagaling sa dating napasakan na. Kumbaga, sumisingaw na lang ulit yung old na pasak. Kaya naglalagay na lang ulit tayo ng bago na kagaya nito. Kung papansin nyo ay nakaumbok. Nakaumbok pa siya. Ayan, no? Iisip ko kung baklasin na lang yung goma tapos lagyan siya ng patche sa loob, no? So baka mas effective yun, mas matagal bago sumingaw. Kasi medyo makapal pa naman siya eh. Parang sayang naman kung magpapalit na tayo, no? Tignan natin kung kaya pang ma-save to ng pag-patch, tire patch sa loob, no? And hindi rin ako fan ng tire sealant guys, pasensya na. However, sa iba, okay yun, no? Effective para sa kanila, hassle-free. Bunutin mo lang yung pako sa gulong mo and kusa na siyang magsisil, no? Kapag may tire sealer ka. Sa bagay, almost 3 years na rin tong gulong natin guys. Pero makapal pa rin kasi siya eh, no? Lalo na yung harap. Ito, never na butasan to guys. Never na pasakan. Tsaka, yan, no? Ang lalim pa ng mga thread niya. So, ano sa tingin nyo guys? Pwede naman siguro, palit tayo, likod lang, no? Same tire, Pirelli Diablo Rosso. Kaso, may iwad yung harap. Maganda sana kung sabay yung prod date nila. Kung halimbawa, 2026 prod date ng likod, sana yung harap din, ganun, no? Pero again, yun nga, makapal pa to. Makapal pa yung harap eh. Sayang naman eh, no? Or pwedeng ibenta. Tingnan natin. Let's see. Samahan nyo ako guys. Labas tayo. Yeah. Ay. Nakakamiss mag-ride eh, no? Tagal na rin nung last eh. Okay. Warm up. Taas pa ng idle, oh. Oo nga pala guys, pag naglinis kayo ng throttle body, kadalasan talaga tumataas yung idle. So kung naka-stock ECU kayo, maganda kung i-reset nyo muna bago nyo gamitin pagkatapos yung maglinis ng throttle body. And tayo naman, since naka-Jukin ECU tayo, hindi ko na siya ni-reset, no? Pero kusa naman magre-relearn yan katagalan, basta gamitin mo lang. Ayan, so umpisa medyo paano pa siya, hinahanapan niya yung tamang idle niya. Actually ganun din naman yung stock ECU guys. Kapag hindi mo yun ni-reset, normally magiging mataas yung idle, no? Pero katagalan kapag ginamit mo ng ginamit, babalik rin naman siya sa normal. Yun, 650 yun ah. Ninja. Nanibago ako, iba humatak ah. Parang gusto ko agad umusad. Sayang nga guys, hindi ko na videoan eh. Pero kung napakita ko na sana sa inyo, grabe talaga yung nilabas na dumi dun sa throttle body. Yung mga naipon na carbon na hindi rin natin makuha siguro nung last time nating nilinis. Nabakpak talaga niya ng husto, no? Yung mga stubborn na carbon, mga residue. So para sa akin mas effective talaga guys yung yung WD-40 kaysa dun sa ginamit ko dati yung CRC. Ang ganda umatak. Guys, hindi ako sponsored ng WD-40 ha. Sana nga eh, no? Anyway, sakit tayo guys sa Fatima. Tayo ay magwe-withdraw. Grabe presyo ng gasolina, no? Magkano sa inyo guys? Dito sa amin sa Sea Oil 88 yung 97, 86 yung regular, at patuloy pa nga daw tataas. So ngayon ko lang ulit nagamit yung GSX guys, simula nung nilinis natin yung throttle body. Hindi ko nagagamit talaga to eh. So medyo nanibago ako, naging mas siya, mas responsive ba. Hatak niya.
nakakamiss bumiyahe. Nakakamiss mag-ride. Kaliwa tayo dito. Ay, pwede pala kahit dun lang. Sa unahan na lang pala tayo. Okay. Bakang ko lang ako sandali guys. Yeah. Okay, package is secured. Larga na ulit. Kita yun guys, taas yung RPM eh, no? Lalo pag start, try natin ulit. Ayun o, umabot ng 2.5, 3,000. So dapat yung katagalan, babalik sa normal, mga ano lang, mga 2,000 RPM, tapos bababa ng 1.5. Gamitin na gamitin, pero again, pagka medyo nakakairita na siya, no? Pwede nyo na may reset yung ECU. Okay, let's go back to the home base. Kaya shoutout sa mga taga-Antipolo dyan guys. Andito ako ngayon sa ano, Fatima. So yung tires pala, no, pinag-aaralan ko guys kung kailangan na pong palitan or baka may solution tayo maisip. Baka kaya pa naman ng tire patch, pero tingnan natin kung time na rin pang palitan, palitan na. Kami sa mga twisties. Sarap. Hopefully guys, makaride tayo ulit soon, no? Biyahe tayo ng malayo-layo. Nakakamiss din yung mga Tagaytay ride, Batangas, or pa norte naman, no? Yung mga ganong klaseng biyahe. Hopefully magawa natin soon at hopefully makasama ko rin kayo sa mga biyahe ganon. So that's all for this video guys. Maraming salamat. Thank you and God bless. Bye bye.